Upon the throne. Yes, Lord. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. We worship you, Lamb of God, Jesus Christ. We magnify your name, Lord Jesus. Hallelujah. Come on, let us worship God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Praise your name. Dala mo ba yung pagpupuri mo sa Panginoon? Hallelujah. Dala mo ba yung pagsamba mo sa Panginoon Diyos? Hallelujah. We worship you, Jesus. We worship you, Lord Jesus. We worship you, Lord. We magnify your name in all the earth, Jesus. You are worthy of our praise, God. Hallelujah. Dakila ka, Panginoon. Wala kang katulad. Purihin ang pangalan mo, Panginoon Diyos. Praise your holy name, Lord. Praise your holy name. Salamat sa iyo, Panginoon. Salamat sa Diyos, mga kapatid. Amen. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. Amen. Sa lahat ng panahon, ay mabuti ang ating Panginoon. Palakpakan natin lahat ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Amen. Ang Diyos ang pinapalakpakan natin. Hallelujah. Praise God. Praise God. Praise God. Hallelujah. Dahil sa ating pagpupuri, bigbigan tayo tikinaimbag ti Apo. Amen. Kaya tayo sumisigaw, pumapalakpak, sumasayaw, dahil alam natin mabuti ang Diyos. Pero malungkot ka na, sige, okay yan. Pag alam mong hindi mabuti ang Panginoon. Pero kapag alam mong mabuti ang Diyos, amen. Hallelujah. Bigbigan tikinaimbag na, dayaw ka, palakpak ka. Amen. Hallelujah. Mangagas ni ako. Hallelujah. O magdati paramo, Lord Diyos. Naimbag ni ako, ang pagawan, mangisalakan. Hallelujah. O madaydayaw ka ako. Madaydayaw ka. Hallelujah. Hallelujah. Kaya hindi pwedeng mawala dito yan, mga kapatid. Parang awa nyo na, huwag niyong kalimutan. Tumanggap lang tayo sa Diyos ng kapatawaran, mga kapatid. Kaya dapat tuwing makikita natin ang pangalan na yan, tuwing maririnig natin ang pangalan na yan, ang puso natin ay mayroong kasiyahan na magpuri sa Diyos, mga kapatid. Amen. Dahil meron siyang kayang gawin na hindi kayang gawin ng mga tao, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Sabihin mo sa katabi mo, mabuti ang Diyos. Hallelujah. Sige, sabihin mo, mabuti ang Diyos. Praise God. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. Hallelujah. Totoo, mabuti ang Diyos, mga kapatid. Praise God. Praise God. Salamat sa Panginoon. Tayo po ay magkakasama. I would like to personally greet our visitor, Inang Josie. At si ano, anong pangalan niya? Ha? Kate. Welcome po. Iti da ito yung aramid kaya tagyaman kami. Inawis kayo ni Brother Richard? Inawis na kayo, Inang? Ang amang mangag ni Inang sa?
Sino nang awis? King ka, ante? Ha? Ni Rolly gaya. Marada Rolly. Madaydayo ti Apo. Welcome kayo. At kararagming Ma'am Amuyo pa iti Apo Diyos. Amen. Yan ang pinakamagandang malaman ng tao, ang makilala ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Excited akong magturo ngayon sa araw na ito. Kayo, excited ba kayong makinig, mga kapatid? Hallelujah. In the book of John chapter 3, ngayong July 20, ay dito magmumula ang pag-aaral natin, mga kapatid. Purihin ang Panginoong Diyos. John chapter 3, beginning in verse 7, up to the succeeding verse in Scripture. Dalangin ko na maging pagpapala nawa ang salita ng Diyos sa buhay ng bawat isa, mga kapatid. Amen. Dahil makapangyarihan ng salita ng Panginoon. Amen. Amen. So, handa na kayo, mga kapatid? Amen. John chapter 3 verse 7 says, "Do not marvel that I said to you." Si Jesus Christ po yung nagsasalita. You must be born again. Sabihin mo sa katabi mo, kailangan mong ipanganak ulit. Sabihin mo. Inang Josie, masapol nga may anak ka mabaliwan. Dito ko na ni Apo. The wind blows where it wishes, and you hear the sound of it, but you cannot tell where it comes from and where it goes. So is everyone who is born of the Spirit. Then Nicodemus, siya yung ruler of the Jews. Isang namumuno ng relihiyon. Kaya minsan, kailangan talaga ng relihiyon ng Panginoong Hesus dahil merong hindi alam ang relihiyon na alam ng Panginoon, mga kapatid. Ang sabi niya, how can these things be? Paano mangyayari ito? Sabi niya. Then Jesus answered and said unto him, sabi niya, are you the teacher of Israel? Are you really a ruler of the Jews and do not know these things? Sabi niya, most assuredly, I say to you, we speak what we know and testify what we have seen, and you do not receive our witness. Dito yung puso ng mensahe, mga kapatid, verse 12. In verse 12 says, if I have told you earthly things, and you do not believe, how will you believe if I tell you heavenly things? Sa Ilocano, mga kapatid, gusto kong basahin yung verse 12. Ilocano ko na ni Jesucristo, ibagak kada kayo dagiti na indagaan abambanag ngam di kayo mamati. Kasano nga rod ti panamati yo ganyak no sawat dagiti na ilangita abambanag. Tulungan tayo ng Diyos, mga kapatid, sa araw na ito, na maunawaan natin ang salita ng Panginoon. Pwede ba tayong yumukong lahat, lumapit tayo sa Panginoon na mabuti, sa Diyos na tapat, mga kapatid, na kung saan
Siya lang ang magbibigay ng kaunawaan at kaliwanagan ng kanyang mga salita. Let us come before the Lord. Lord God Almighty, purihin ka, sambahin ang pangalan mo. Tinataas ka namin, dakilang Diyos. Ikaw, Panginoon, ang nagplano ng lahat. Ikaw ang gumawa ng lahat. Kaya ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay, dakilang Ama. Ay tulungan mo kami, Panginoong Diyos, sa araw na ito bilang mga sisidlan na handang tumanggap ng salita mo. Pagkalooban mo kami ng kaunawaan at karunungan sapagkat sa sarili po namin ay wala kaming magagawa. O Panginoong Hesus, ang kalunanagan, maghari ka sa aming kalagitnaan. Muli mo ipadinig ang tinig mo, Panginoon. Ikaw ang dakilang pastor. Ikaw ang mabuting pastor, Panginoong Diyos. Dalangin namin, Lord God, na mangusap ka sa iyong mga anak. Hallelujah. Gawin mong pagpapala, Panginoon, ang salita mo sa mga mananampalataya, O Diyos. Gawin mong kalakasan, Panginoon, sa kanilang buhay. Hallelujah. At maging direksyon at bendisyon, Panginoon, sa kanilang paglalakbay. Salamat sa araw na ito, dakilang Ama. Ang iyong Espiritu laway patuloy na kumilos sa aming kalagitnaan. Ano mang gawa ng kaaway ay sinasaway namin sa pangalan ni Jesus. Sapagkat nais namin at minanas ang tagumpay na nagmumula sa iyo, Lord. Bendisyonan mo ang bawat isa, Panginoon, sa araw na ito. At huwag kaling binagbalat matagumpay sa kapurihan ng iyong pangalan. All glory, honor, and praise belongs to you, Lord, as we claim the victory in your name. In the name of the Lord Jesus Christ, we pray all these things. Sabihin natin, Jesus' name. Amen. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise the name of the Lord Jesus. Awan po natin eternal, immortal, and invincible, the only wise God, the honor and glory forever and ever. Hallelujah. Praise God. Praise God. Ang pamagat ng mensahe ng Panginoon sa araw na ito, upang madali nating maalala ang lahat, ay mayroong pamagat na nagsasabing, manage. We need to manage to believe the Word. Kailangang i-lead mo yung sarili mo na paniwalaan ang salita ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, manage to believe the Word. Sabihin mo sa sarili mo, manage to believe the Word. God bless you, mabalingking at kagawan, pagpalain tayo ng ating Panginoon. Amen. Handa na ba kayo, mga kapatid? Sa lahat ng handa, palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yung palakpak na tunay para sa Diyos. Praise God. Amen. Sa mga bisita natin, ang pinapalakpakan natin dito, ang Lord po, ang Panginoon. Hindi po ako. Hindi ko kailangan. Ayaw ko. Jibong, ayaw ko palakpakan mo ako, Ayaw ko. Si Lord lang ang palakpakan natin, mga kapatid. So we say amen. At alam ko yun din ang gusto ninyo. Manage to believe the Word. Another person's word can affect some, or most probably many people can be affected. Sa simpleng salita ng tao, marami ang naaapektuhan. Di ba? Mayroong nai-inlove, mayroong nagtatampo. Sa simpleng salita, may naaapektuhan, mga kapatid.
May epekto ang salita, mga kapatid. Amen. Merong pangyayari noon na sa mga pananalita ay napakalaking kaganapan na naging parte na ng history, mga kapatid. Noong November 2, 1917, according sa research natin, nag-search ako, mga kapatid, kung gaano kakapangyarihan ang salita, Brother Joseph at Brother Richard. May brother Tagalog yung Jose, Joseph. English dito, English gayam dito eh. Tagalog dito niya. Dati Jose tayo, at dati Joseph tayo. Madaidayaw ti Apo, mga kapatid. Adapay Maria dito, gayam. Madaidayaw ti Apo Diyos. So noong November 2, 1917, si lolo ko ay 17 years old nito. 1900 yung lolo ko eh. Namatay siya noong 1992. So noong panahon na yun, mga kapatid, ay nagkaroon ng Balfour Declaration. Ang Balfour ay ipilido, mga kapatid, ni Arthur Balfour. Itong Balfour Declaration ay na-issue sa British Foreign Secretary. Sa pamamagitan niya ay pinadala itong sulat na ito kay Lord Rothschild. Grabe mga apelyido nila, mga kapatid. Grabe din yung pangalan niya. Lord Rothschild. Para may parating sa mga namumuno yung grupo na Zionist movement. So sa isang simpleng sulat, mga kapatid, na pinadala ni Balfour kay Lord Rothschild. In conclusion, mga kapatid, the statesman who used wrong words, according to them, mayroong na-include doon na ang pang-unawa ng tumanggap ay mali. It shaped history in the wrong way. Dahil ang nangyari noon ay hindi lamang nasaktan, hindi lamang nagtampo, kung hindi nagkaroon lang naman ng gera dahil sa sulat. Na gusto kong patunayan na sa mga pananalita ng tao ay merong pwedeng mangyari, mga kapatid. Amen. May kapangyarihan ng salita, mga kapatid. Kung gusto niyong maunawaan ang kapangyarihan ng salita, balikan natin noong unang panahon, sa panahon ni Adan at ni Eva, na noong inutusan sila ng Panginoon sa Genesis, mga kapatid, na huwag kumain ng bunga na pinagbabawal upang subukin sila kung tayo ay mga kasunod. Tinitignan ng Diyos kung kaya mong sumunod sa Kanya. Hindi niya pinapagawa ang bagay-bagay para bawalan ka lang at pahirapan. Gustong makita ng Diyos dahil masaya siya na ang sumusunod sa Kanyang salita, mga kapatid, hallelujah, ay nagtitiwala na rin sa Kanya. Tandaan niya, ang sumusunod sa salita ng Diyos ay nagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. Ngunit isang araw, paglipas ng ilang panahon, mga kapatid, sa chapter 3, ay nakipag-usap sa kanila ang kaaway. Kaya ang salita ay hindi biro, mga kapatid. Huwag kayong papayag na kung sino-sino lang ang nagsasalita sa buhay ninyo. Amen. Ay wala akong panahon din makinig kung sino-sino rin lang ang magsasalita sa akin. Bili, ayaw ko din. Dahil ang salita ay makapangyarihan. Noong kinausap sila, mga kapatid, ng Panginoon at kinausap sila ng kaaway,
Kaya huwag mong sabihin, nag-church ako, okay na ako. Kinausap ka ng Panginoon, pero kung kinausap ka din ng kaaway, hinayaan mo kausapin ka ng kaaway, huwag mong mamaliitin yun, mga kapatid. Dahil nung sinabi ng Panginoon kaaway sa kanila, totoo ba na pag kinain niyo yan, mamamatay kayo? Sabi ng kaaway sa kanila, sabi ni Eva, mga kapatid, totoo. Sabi ng Panginoon, dinagdagan pa niya Kaya nakakapasok ang kaaway sa mga maling unawa, mga kapatid, at sa salita ng Panginoon. Lalo na yung mga magagaling magsinungaling. Naku, dyan nakakapasok ang kaaway. Sabi ni Eva, hindi sinabi ng Panginoon. Sabi ni Eva, sabi ng Panginoon, huwag kaming kakain at huwag din naming hahawakan. Mali. Ang sabi lang ng Panginoon, huwag kainin. Kaya, mga kapatid, sa mga bagay, yan ang gustong-gusto ng kaaway. Humahanap siya ng daan para makapasok siya sa buhay ng mga tao. At simula sa panahon na yun, alam natin ang nangyari sa simpleng pananalita ng kaaway ay ginawa ng tao ang pinagbabawal ng Diyos. Sa simpleng salita. Ayaw niyong maniwala? Hanggang ngayon, yung pagkakamali ni Adan at ni Eva ay inaani pa rin natin ang resulta, mga kapatid. At yan ay ang kasalanan, mga kapatid, sa harap ng Panginoon. Dahil sa kasalanan, meron nang namamatay. Dahil sa kasalanan, meron nang nagkakasakit. Dahil sa kasalanan, mga kapatid, nandyan na ang napakaraming problema. Kung titignan lamang natin at papalikan, yan ay nagsimula sa mga simple mga salita, mga kapatid. Handa na ba kayo? Kung may resulta ang salita ng tao, mga kapatid, at kung may kapangyarihan at salita ng kaaway, siguro naman, mga kapatid, na mas mayroong resulta at kapangyarihan ang salita ng Diyos. Amen! Kung dahil sa sulat, mga kapatid, ni Balfour, nagkaroon ng gera. Kung dahil sa salita ng demonyo, pumasok ang kasalanan, ang epekto ng kasalanan, siguro naman, mga kapatid, hallelujah, sa mga salita ng Diyos, hindi ka guluhan, hindi ka matayan, kung hindi ka ayusan, at buhay sa mga salita ng Panginoon. O sino nang mamahal sa salita ng Diyos? Sino pumunta dito para sa salita ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon sa Isaiah 55, verse 10, the rain and the snow come down from heavens and stay on the ground to water the earth. They cause the rain to grow, producing seed for the farmer and bread for the hungry. It is the same with my words, sabi ng Panginoon. I send it out and I will always produce the fruit. It will accomplish all I wanted to, and it will prosper everywhere I send it. Hallelujah! Sabi niya sa Tagalog, maging gayon ang aking salita na lumalabas sa bibig ko, sabi ng Panginoon, hindi papalik sa akin na walang bunga kung hindi gaganap sa kinalagyan ko at giginawa sa bagay na aking pinagsubukan. Makapangyarihan ang salita ng Panginoon. Hallelujah! I love the Word of God. Hallelujah. There is power. There is a result. Hallelujah in the Word of God. That's why manage to believe the Word. Amen.
Ang dami sa atin, tanggapin mo yung totoo. Ang dami mong salitang pinaniniwalaan, hindi naman galing sa Diyos. Amen. Sabi ni ganito, naniwala ka naman. Oh, kaya ka matampuhin. Kaya ka madamdamin. Amen. Hindi mo kinokontrol. Hindi mo minamanage. Lahat na lang ng salita, tanggapin mo. Mapapahamak ka, Adan. Mapapahamak ka, Eva. Kung lahat ng salita tatanggapin mo. And we need to manage, mga kapatid, our minds and ourselves, our soul, our heart, na kung meron dapat tayo tatanggapin na salita, hindi lamang sa tao, hindi lamang sa kaaway, dapat pakinggan natin ang salitang nagmumula sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah! O Billy! Maraming mga tao ang hirap kumbinsihin ng salita ng Panginoon. Pero pagdating sa barkada, ang daling maniwala. Pagdating kay nanay niya, ang daling niya paniwalaan. Pag sinabi ng tatay niya, ang daling niya paniwalaan. Pero pagdating sa mga banal na salita ng Panginoon, may mga tao ang hirap maniwala. Pero I pray to God sa araw na ito, na lahat tayo mga kapatid, ang gusto natin pakinggan, ang gusto natin tanggapin, ay walang iba kung hindi ang salita ng Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa mga salita ng Panginoon. Praise God. Nung kinausap ng Panginoon si Nicodemo sa John chapter 3. So madamdamay inang, mag-usap tayo Dijay. Inang Jose, anak sa kamangmangag. Sign language, Ako na naman. Nung kinausap niya itong taong may relihiyon, kulang palang relihiyon, mga kapatid, pag walang Jesus. Amen. Handa na ba kayo? Hindi naman relihiyon ang tinatag ni Jesucristo. Hindi pwedeng sasabihin ng relihiyon, pag wala ka dito, hindi ka maligtas. Huwag sabihin ng relihiyon niya. Galing tayo doon, mga kapatid. Oo, ang sabi-sabi, pag umalis ka dito, naglalakad ka na sa impyerno. Ganon katindi ang turo sa amin noon. Mali. Amen. Sabi natin lahat, mali. Si Jesucristo, mga kapatid, ang nagliligtas. Shall we say praise the Lord? Salamat sa relihiyon. Yan. Kung ang tinuturo ay pagtuturo ng Panginoong Diyos. Amen. So si Nicodemo ay ruler, hindi lang siya may relihiyon. Eden. Andito pala yung Garden of Eden, mga kapatid. Okay? Hindi lang siya may relihiyon, ruler din siya. Pangulwan, inang, relihiyon. Namjura sursuro, jay church da, jay kapilya da, hadupay tiyan na nga mo. Lalo na sa ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid. Ay sabi ng Panginoon sa kanya, may isang harabi may dijay. Tadayjay relihiyon na inang, yung relihiyon ni Nicodemo, ayaw nila si Jesucristo. Yun ang nakakalungkot na relihiyon, mga kapatid. Kung mayroong relihiyon na galit kay Jesus, mga kapatid, yun ang delikado. Salamat, mahal natin si Jesucristo, mga kapatid. Ay nagmamahal ba dito kay Jesucristo? Hallelujah! Amen! Dahil yun na sana akong tanongin, Pastor, mahal mo ba si Lord? Bihili kong hindi. February, baka nung palang 2018 pa lang, wala na ako. Pero mahal ko si Lord, mga kapatid. Amen. Mabuti ang Diyos. Hallelujah. Imay kirabi iinang, pumunta siya ng gabi kay Nicodemo, Brother Joseph, kasi makikita siya ng mga miyembro Puro Hudyong miyembro nila Takot siya. Amen. Dahil may turo si Jesucristo na para sa kanila ay bagong aral lamang.
Kaya, pumunta siya ng gabi, Eden, para walang makakita. Ayan. Sikreto. Dahil sa puso niya, sabi niya kay Lord, alam ko ikaw ay galing sa Panginoon na tagapagturo. Dapat alam natin yan, mga kapatid, na si Jesucristo ay tagapagturo, mga kapatid, sa buhay natin. Sinabi niya, ina, verily, verily, I say to you, except a man be born again, sabi niya, he cannot see the kingdom of God. Sabi niya, paano ako pupunta sa may panganak ulit, matanda na ako? Kita niyo pa ng pangunawa niya, mga kapatid. Sa tanda kong ito, papasok ba ako ulit sa sinapupunan ng nanay ko para ipanganak niya ako ulit? Sabi ng Panginoon, verily, verily, I say to you, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter to the kingdom of God. Nicodemo, sabi niya, ang pinanganak sa laman ay sa laman. Ang pinanganak spiritually, mga kapatid, ay spiritual. Eh sabi niya, you need to be born again. Yung teksto natin sa verse 7, sabi niya, do not marvel, huwag kang magtataka. Sabi ng Panginoon kay Nicodemo, huwag kang magtataka sa sinasabi ko sa iyo. Kapatid, kailangan mong ipanganak ulit. Dahil yung unang pinanganak na yan yung makasalanan. Yung unang pinanganak sa mundong ito, kahit hindi mo turo ang gumawa ng kasalanan yan, makagawa ng kasalanan yan, mga kapatid. Ay, yung mga anak ko, tinitignan ko yan. Hindi ko sinasabing, huwag kayong magkasala, huwag kayong magkasala. Tao yan, mga kapatid. Naintindihan niyo ba yung tao? Ang nature ng tao ay fallen. Makakagawa yan ng mali, mga kapatid. Kaya nga, salamat sa Diyos kung merong church, dahil kung tayong mga tao ay may nature na makagawa ng mali, dito naman, mga kapatid, sa church, may salitang Panginoon, may Espiritu ng Diyos, siya naman yung nag-aayos ng buhay natin, mga kapatid. Eh, hindi pwedeng malungkot tayo dito. Hindi pwede na dito tayo, mga kapatid, ay tinatamad. Kailangan masaya tayo sa Panginoon. Amen! Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa tapos si Lord sa akin. So nga, an-anusan na ko na. Sige, ne. Sige, an-anusan na ko na. An-anusan na ko na. Pagtiisan mo ako ko na. Sige, hindi pa tapos si Lord sa akin. Ayan. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Maraming guilty dito. Malungkot pa rin ah. Ang mga malungkot, guilty ang thank God, hallelujah. Kung sinabi ng Panginoon niya, dinugtong niya, sabi niya, yung hangin, sabi niya, hindi mo nakikita, pero nararamdaman. Naririnig mo, pero hindi mo alam kung saan pupunta. Ang ibig sabihin, mahirap unawain, sabi ng Panginoon, ang hangin. Amen? Di ba? Ang hirap unawain. Minsan malamig ang hangin. Minsan mainit. Minsan mahina. Minsan malakas. Minsan mabango, mga kapatid. Huwag mong ibuka yung bibig mo masyado. At minsan sumasama yung amoy ng hangin, mga kapatid. Mahirap unawain. At dinugtong niya doon, Eden, sabi niya, ganyan ang mga pinanganak spiritually. Amen. Na yung buhay nila ay mahirap unawain ng tao, mga kapatid.
Kaya kung yung buhay mo ay nakakaunawa ng lang ay mga tao, marahil hindi ka pa pinanganak spiritually. Dahil ang sabi ni Jesus, mga kapatid, ang mga taong pinanganak spiritual ay hindi yan mapag-uunawa ng tao, mga kapatid. Eh sumagot si Nicodemo, yung ruler ng mga Hudyo. So, paano nangyari ito? Paano? Pilit niyang inuunawa, mga kapatid. Hindi niya matek, hindi niya malulok ang pagtuturo ng Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon sa kanya, at ito rin ang sabi ng Panginoon sa atin ngayon, mga kapatid, na nagsasabing, if I had spoken to you earthly things, kung kinakausap ko kayo ng mga bagay patungkol dito sa mundo, sabi ng Panginoon, at hindi ka pa rin naniniwala sa akin, how then will you believe if I speak of heavenly things? Kung mga bagay na patungkol nga dito, ginagamit niya mga ilustrasyon, nangyayari sa mundo, ay hindi mo naiintindihan, paano pa kaya yung makalangit? Kaya nga, ang hamon sa atin ng Panginoon ngayon, let us manage to believe the Word. Kahit anong sabihin ng Panginoon, paniwalaan mo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Dahil meron siyang mga salita na ito ay makalangit, mga kapatid, na ito ay makapangyarihan. May mga salita siya na kaya-kayang dalhin sa buhay na walang hanggan. Pero kung mga simpleng bagay pa lang na gustong sabihin ng Panginoon ay hindi natin mapag-unawa, paano natin maunawaan ang mga dakilang bagay? Kaya ang gagawin natin simula sa araw na ito, lahat ng salita ng Panginoon ay paniniwalaan natin, mga kapatid, para pagkatiwalaan tayo ng Diyos ng mga salita niya. May mga tao kasi ganito para maintindihan niyo ako. May mga tao na minili lang ng mga salita ng Panginoon na paniniwalaan nila. Ay, kahabagan ka ng Panginoon, hindi ka mananampalataya pag ganon. Naniniwala ka sa ganito, langit, kapatawaran, bendisyon. Hindi ka naman naniniwala sa pagsunod, pagtitiis, pagpapasakop, pagsusumikap. Naligaw ka na ng landas, mga kapatid. Dahil ang kaaway gusto niyang iparating sa mga tao na hindi lahat ng salita ng Diyos ay mahalaga. Gustong iparating ng kaaway na pili lang ang mahalaga doon, mga kapatid. Ngunit ang sabi ng mga ngaral sa araw na ito, wala tayong pinipiling salita ng Diyos. Lahat ng salita ng Panginoon ay pawang mahalaga at pawang importante, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Hindi tayo mamimili na ito lang ang gagawin ko. Hindi tayo mamimili na ito lang ang gagawin ko. Ang gagawin natin, lahat ng sinabi ng Panginoon ay tutuparin natin kung mapagkatiwalaan tayo ng Diyos sa mga nakalangit na mga bagay. Purihin ang pangalan ng Panginoon. Salamat sa mga bagay na kaya nang ibigay sa atin para dito sa mundo. Pero ang nakakalungkot, pag binigyan ka ng Panginoon ng mga bagay dito sa mundong ito, nawawala, mga kapatid, nasisira, nananakaw. Kaya hangarin natin ay hindi lamang yung mga bagay na kaya nang ibigay sa mundong ito, kundi yung mga bagay ang walang hanggan. At doon sabi niya, wala nang magnanakaw,
wala nang sisira, wala nang kukuha. Hangarin natin ang mga bagay kapag walang hanggan sa Diyos. Shall praise the Lord. Amen. Ang part nyo, Brother Virgilio, ang part nating lahat ay paniwalaan ang salita ng Panginoon. Alam niyo kung bakit? Nakakalungkot. Alam ng Diyos, Brother Rolly, may mga taong napapaniwala kanila, alam ng Diyos. Tapos pagdating sa salita niya, hindi ka naniniwala. Di ba? Adati kasta. Adati agkumpare. Pare. Nakitak ni Mari. Adadjay ni kwa. Haan na wala nang tanong-tanong. Hindi nakita na ni kumpare. Binuksig niya. Hapay. Kuna ni kwa. Ang gayong hindi pala totoo. Ang daming nasisira. Paniniwala, mga kapatid. Mga doktor, sunod-sunudan tayo, mga kapatid. Ang bilis natin. Pag sinabi ng doktor sa'yo, Brother Richard, Richard, huwag ka munang kumain ng ganito, ha? Huwag ka munang kumain ng kanin. Huwag ka munang kumain ng ulam para gagaling ka. Huwag ka munang iinom ng tubig. Dok, papatayin mo na yata mo. Tapos sabi, ito lang ang pwede mong kainin. Meron naman. Ikaw, masyado ka naman. Masyado naman kayong judgmental. Ang pwede mong kainin, cucumber. Yan. Mansanas. Ubas. Lobster. Meron pala eh. Anong ginagawa natin pag sinabi ng doktor? Di ba? Sinusunod natin para tayong mga baliw. Amen! Na ang maliligtas lamang ang ating katawan. Andiyan pa kayo, mga kapatid. Hello! Paniwalang-paniwala tayo sa doktor para maligtas ang ating katawan na isang araw hindi mo mapipigilan babalik din sa alabok, mga kapatid. Kung kailangan mo ng doktor pag sinabi niya, inumin mo ito 3 beses isang araw, inumin mo ito 5 beses isang araw, tayo naman, kahit hindi pa oras ng pagbangon talagang sumusunod tayo, mailigtas lamang natin ang ating katawang lupa. Alam niyo sa umagang ito, John, kailangan mo ng doktor din spiritual, mga kapatid. Alam niyo yung doktor na nagmumula sa Panginoon, hindi lamang kagalingan pisikal ang kaya niyang ibigay, pati kaluluwa mo, mga kapatid, ay kaya niyang gamutin. Hallelujah! At kaya niyang iligtas ang buhay mo! Kaya ang hirap, pag pumunta ka sa clinic, kalaban mo yung doktor. Ayan, makinig kayong lahat ha. Pag pumunta ka sa clinic, Billy, kalaban mo yung doktor, sinungit-sungitan mo, hindi mo pinapansin, binabangga-bangga mo. Sigurado, laso na. Hindi ka na mahihirapan. Hindi ka na mahihirapan dito sa resita. Diyan ba kayo, mga kapatid? Ayan. Mag-ingat tayo. Mag-ingat po tayo, kako. Tulungan tayo ng Diyos. Amen. Ang halaga ng mga salita ng mga attorney, ang halaga ng mga salita ng mga hukom, ang halaga ng mga salita ng mga public official sa buhay ng mga tao, ang halaga ng salita ng mga doktor, mga taong namumuno. Takot na takot tayo sa salita ng mga pulis, takot na takot tayo sa mga salita ng mga tao. Kaya mga yan hindi naman pwedeng maka-apekto ng magandang buhay. Hindi lamang sa mundong ito, walang apekto sa buhay na walang hanggan. Pero meron tayong hindi pinapansin na may salita na hindi lamang sa mundong ito kaya niyang ayusin. Hanggang sa buhay na walang hanggan ay merong salita na kailangan natin pahalagahan. Di ba?
Pag sinabi, punta kayo dito, punta lahat sa barangay. Pag sinabi ni May, punta dito, andun lahat. Kaya, pag sinabi ng lingkod ng Panginoon, gawin natin to, nagduldulin pa yun. No, ada nakita ng trabaho, kagbiro pa, di siya. Maghanap pa ng gagawin para, mga kapatid, tulungan tayo ng Diyos na hindi natin pwedeng lukuhin ang Panginoon. Na kung kaya mong paniwalaan ang ibang tao, dapat mas naniniwala tayo sa salita ng Panginoon, mga kapatid. Kung mayroong salita na dapat nating respetuhin, kung may salita na dapat nating ibigay ang best natin, kung meron tayong salita na dapat paniwalaan, hallelujah, walang iba ang salita ng Diyos. Hallelujah sa ating mga buhay. Hallelujah. Kaya pag nakinig tayo ng salita ng Panginoon, ang dali, di ba? Manage to believe the word. Kumbinsihin mo na yung sarili mo. Kami noon ganito, kaya madali kaming mapuspos at dilin ng Holy Ghost. Sa bahay pa lang, Panginoon, kausapin mo ako, Panginoon. Ganon kami noon. Si pastor nagsisimula pa lang, iyak na ng iyak. Dahil sa bahay pa lang, bukas na yung puso namin. Amen. Ganon kami noon. Hindi, yung iba kasi pagpupunta sa simba, tignan ko kung anong meron doon. Kung anong meron, yun. Walang expectation sa Diyos na ang Diyos ay buhay na nakikipag-usap, mga kapatid. At minsan pa, pag nakarinig sila ng pagtutuwid, koreksyon na nagmumula sa Panginoon, ang napagbibintangan pa yung pastor, mga kapatid. Ay, si pastor lang yan, pinaparinggan ako niyan. Yung bisita nating pastor, kaya niya ako nadaanan yon, buhay ko, kasi kinuwento ni pastor yon. Oh my Lord, patawarin ka ng Diyos. Hindi ganun po tayo, mga kapatid. Ang totoo, tanggapin mo ang katotohanan. Buhay ang Diyos, kilala ka niya, alam niya ang puso mo, alam niya ang ginagawa mo, at isang araw maririnig mo ang buhay mo dahil gusto ka niyang ayusin, gusto ka niyang baguhin, ang umaasa sa paliligtas. Ang kaluluwa mo. Amen. Dili, magpasalamat ka sa Diyos pag kinukorek ka ng Panginoon. Magpasalamat ka sa Diyos, Sister Ana, pag tinutuwid ka ng Diyos. Masakit kung masakit, pero salamat. Mahal ako ng Diyos. Kinakausap ako ng Panginoon. Kilala ako ng Panginoon. Shall we say praise the Lord? Huwag nating gagawin. Huwag niyong gagawin ito. Na magbabasa kayo ng Biblia, mag-aaral kayo ng salita ng Diyos sa mga pagtitipon, o mayroon tayong binubuong gawain ng kabataan, sa hopefully, Lord willing, may tuloy. Huwag kayong dadalo sa mga gawain na ganito, mga kapatid. Isulat mo ito, lalong-lalo na sa isip at puso ninyo, mga kapatid. Sa bawat pagharap mo sa salita ng Diyos, hallelujah, itong dalawang bagay na ito ang huwag mong gagawin. Amen. Huwag mong gagawin ito pag meron kang narinig na Word of God. Yung hindi maniwala. Amen. Bakit ka pa magbubuklat ng Biblia kung hindi ka rin pala maniniwala, Marcel? Bakit ka pa pala makikinig kung hindi ka rin maniniwala? Ang kailangan ng salita ng Diyos ay paniwalaan. Kay teacher, naniwala ka. Kay lawyer, naniwala ka. Kay doktor, naniwala ka. Sa mga pulis, naniwala ka. Sa mga humor, naniwala ka. Paano na lamang sa salita ng Diyos? Tulungan tayo ng Panginoon, mga kapatid. Tulungan tayo ng Diyos. Kung meron tayong higit na paniniwalaan, ang totoo salita ng Panginoon, na hindi tayo ipapahamak, na hindi tayo sisirain, kung hindi tutulungan ang buhay
ng sino man sa akin, mga kapatid. Huwag niyong gagawin yan pag may Word of God. Yung huwag maniwala. Delikado ka isang araw. Tapos pag may sakit ka, tatakbo, Lord, I believe. Namate? Mga bata, siga pa yan eh. Wala pa kasi nararamdaman yan eh. Siga pa yan. Pag nakaramdam na, sabihin ko sa inyo, bata ka man, wala ka mang nararamdaman, may nararamdaman ka man. Kailangan natin ang Diyos at kailangan natin ang salita ng Diyos, mga kapatid. Amen? Shall we say, praise the Lord? Pangalawa, tandaan mo ito. Pag makikinig ka ng salita ng Diyos, mag-aaral ka ng salita ng Diyos, magbabasa ka ng salita ng Diyos. Unang-una, huwag kang hindi maniwala. Pilitin mo yung sarili mo, manage to believe the Word. Pilitin mo. Amen. Misa nga, pati baka, naniniwala ka na eh. Di narigat, Brother Jose. Mamati ka, nag-medical din ko, mabisinday dyan, mamati ka man. Di ba? Nag-ungik-ungik, ilagay dyan baboy ko niya, ay banda ko dyan. Makaawat ka ti sarita ti animal. Niya po Diyos, ang tayo nga awatan. Malaksid lang, no si kakit. Makamu kayo. Makaawat ka ti sarita ti animal, Brother Jose, si Joseph. Baka, di ba? Amen. Dapat maawatan tayo ti isa sa uti ako na maruswata na tayo kagamisan. Shall we say amen? Huwag niyong gagawin itong pangalawa lalo. To refute the Word of God. Makikinig ka ng Word of God, magbabasa ka ng Word of God para kontrahin, to prove it wrong. Ay, mali yan. Sino nga rodang tama? Tanungin kita ngayon, kung mali ang salita ng Diyos, sino pa ang tama? Ulitin ko. Kung ang salita ng Diyos ay mali, sino ang tama? Tulungan tayo ng Panginoon. Amen. Huwag nating gagawin yan. Amen. Buhay ang Diyos, mga kapatid. Tulungan tayo ng Panginoon. Marami na akong narinig. Marami na akong na-experience na nakitang mga tao. Kinokontra nila. Hindi sila naniniwala. Ang sabi pa nila, Bini, sa akin, hindi ako papasok dyan. Hindi ako naniniwala dyan. Alam ko, isang araw. Ngayon, pastor na dyan. Amen. Papatunayan mo lang na mali kasi hindi mo naintindihan. Pero pag naunawaan mo, pinaniwalaan ang salita ng Diyos, mga kapatid, makapangyarihan ang salita ng Diyos, mabuti ang salita ng Diyos, nagliligtas ang salita ng Panginoon. Huwag niyong gagawin yan, pag may Word of God. Huwag maniwala. Nako, gustong-gusto kayo ng demonyo pag ganyan kayo. Tapos, makikinig ka para kontrahin. Ang nililista pala, yung ito, mali yan. Akala ko nagtitake note, Brother Rolly. Sinusulat, mali yan. Sabi ng lolo ko, ganito. Yan ang problema sa atin. Amen. Madali tayong maniwala kay lolo, kay nanay, kay panglakayin, kay kumare, sa mga marites, sa mga marisol, kung sino-sinong pinaniniwalaan natin. Pero merong salita na hindi tayo niloloko. Merong salita na hindi tayo sisimahin. May salita na tutulungan tayo, mga kapatid. May salita na dapat yun ang iukit natin sa ating mga puso. At yan ang salita ng Diyos sa buhay natin.
Makinig kayo, lahat kayong mga nabautismuhan. Lahat kayong mga nabautismuhan sa Panginoon, lalong-lalo na yung mga tumanggap ng Espiritu Santo, mga kapatid, meron ng panibagong buhay na nasa inyo. Hindi kanin ang kailangan ng espiritual. Hindi tubig, hindi vitamina ang kailangan ng espiritual. Ang kailangan ng espiritual para mabuhay tayo ay mga bagay espiritual. Kailangan ng mga kasama mga taong espiritual, salitang espiritual, hallelujah, gawain pang espiritual, hallelujah, para ang buhay mo ay magpatuloy sa daan espiritual, mga kapatid. Shall we say praise the Lord? Narinig ko yun sa Sunday School kanina. Walk in the Spirit. Amen. Huwag mo sabihin may Holy Ghost ka pero hindi ka nag-i-enjoy sa Word of God. Hindi ka nag-i-enjoy na makasama, mga kapatid, ang mga nasa gawain, sa lingkod ng Panginoon. Ayaw mo silang makasama. Don't tell me you're walking in the Spirit, mga kapatid. You are walking in flesh. Kaya nga nung prayer meeting, sinare ko sa kanila dito nung Thursday. Nung Wednesday, kinausap ako ng Panginoon dito kako. Pansinin mo June, sabi ng Panginoon sa akin. Dahil marami dito, may mga reaction, laman ng reaction nila. Ang daling mag-react. Ang daling mag-react ng laman. Pero pinanganak na sila spiritual daw. Mahirap yun, mga kapatid. Mahirap. Kaya nga sabi ni Lord sa akin ng prayer meeting, yung bunga ng Espiritu, basahin yung maigi yun, ay kabaligtaran ng bunga ng laman. Kaya nga yung bunga ng Espiritu, no adati Espiritu Santo king kayo, kada kayo, no adati Espiritu Santo yo, adati ayat, pamati, pagtitiis. Hello? Kapayapaan, kagalakan. Kaya kapag wala sa inyo yan, kabaligtaran. Spiritual is love. Pag wala kami yung bunga, hate ka, galit ka. Amen. Kaya nga, hindi ako maniwalang spiritual yung tao pag nakarinig ka ng pagsuway na nagmumula sa salita ng Panginoon at sa lingkod ng Panginoon at galit ka. Laman yun, mga kapatid. Dahil ang laman, ayaw niya ang mga bagay spiritual. Pero pag ikaw ay spiritual, may pagtitiis, may pag-ibig. Amen! May kagalakan, may pananampalataya. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, meekness. Na kailangan niyang mga bagay na yan, mga kapatid. Amen! Naalala niyo yung sabi ko dito, gusto niyong malaman pag may Holy Ghost ka? Naalala niyo? Gusto niyong malaman, Brother Ole? Pag sinaway ka. Pag nagalit ka, wala, hindi Holy Ghost tawag doon. Dahil kami, pag sinasaway kami, nagpapasalamat pa kami. Ayan. Kaya ako alam ko eh. Alam ko yung nag-i-enjoy, mga kapatid, sa gawain. Yun yung mga Holy Ghost filled. Madali mag-ching-chung-chang-ching-chang. Marami na ako narinig niyan dito, mga kapatid. Ching-chung-chang-ching-chang-chang. Kahit nagluluto, nag-ching-chung-chang. Pero lumalaban sa pastor, Sister Ana. Sumusuway. Hindi ganon ang Holy Ghost, mga kapatid. Ang Holy Ghost ay kaayusan. Ang Holy Ghost ay Espiritu ng Diyos. Ang Holy Ghost, mga kapatid, nag-i-enjoy sa kalooban ng Panginoon. Nagmamahal sa Diyos. Kaya lahat ng pinanganak spiritually, please lang, alagaan nyo yung spiritual na buhay ninyo. Kay kayat yu ti agkararag, no, dati Holy Ghost yu, kay kayat yu ti agkararag, kay kayat yu ti fellowship, kay kayat yu ti kapilya, kay kayat yu na lahat, mga kapatid, ng patungkol sa kalooban ng Diyos, gustong-gusto mo, pag ikaw ay Holy Ghost filled, mga kapatid, tulungan tayo ng Panginoon. At lahat ng salita ng Diyos para sa iyo, Billy, ay kalakasan. Shall we say praise the Lord? Palakpakan natin ang Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen!
Sana walang ganun dito, ha? Nakikinig ng salita ng Diyos, nagbabasa ng salita ng Diyos, pero hindi naniniwala, kinokontra, at pinapatunayan na mali. Pero pag nakinig kay pulis, yes sir, dapat sir na. Pag sinabi ng lawyer ganito, naniwala. Pag sinabi ni Apo Kapitan, ni Apo Mayor, naniwala na. Pag sinabi mga kapatid ng judge, naniwala na. Pag sinabi ng doktor, naniwala na. Sana walang ganun dito mga kapatid. Kung kaya mong maniwala sa kanila, let us manage ourselves mga kapatid, na mas lalo dapat tayong maniwala sa mga salita ng Diyos. Amen! And not deliver of the word of God. We believe the word of God, church. Hallelujah. This is the church that believes Jesus Christ. This is the church that believes the word of God. Hallelujah. Let us love the word of God. We love the word of God. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit? Nagkaroon na ba kayo ng milagro nung naniwala kayo sa pulis? Nakakita ba kayo ng milagro nung sinabi ng lawyer, you know what? Nung sinabi ng doktor sa inyo ganito, nagkaroon ng milagro? Ay masyado kayo nagpapaniwala? Alam niyo mga kapatid, huwag kayong magugulat Inang Josie. Nuhan nga kaya ti doktor, dahil ito'y pwede sabihin niya. Ito pang sasabihin ng Panginoon, Brother Richard. Pag hindi kaya ng doktor, manalangin tayo sa Panginoong Diyos. Alam ninyo, nakakalungkot ng pandemic. Ang daming takot, ang daming hindi makalabas. Pero alam ninyo yung mga doktor na nakakaalam ng pasikot-sikot ng katawan ng tao at nakakaalam ng mga dapat makatabot sa tao, ay sila yung humihingi ng tulong. Nagsusulat sila sa papel, sabi nila, ipag-pray niyo kami. Dahil ang totoo mga kapatid, wala sa kanila ang tunay na kasagutan. Nasa Diyos at salita ng Panginoon. Magpasalamat tayo sa mga salita ng Panginoon mga kapatid. Walang milagro sa salita ng Dr. Billy. Walang milagro sa salita ng mga taong may authority. Pero sa salita ng Panginoon, hallelujah, mayroong milagro mga kapatid. In the name of Jesus! Sa John chapter 4, noong aalis ang Panginoon at babalik siya sa Cana of Galilee. Yung Cana, doon siya yung unang gumawa ng milagro mga kapatid. Yung tubig ginawa niyang juice. Wala pa kasing term na juice noon, wine. Ay ang wine noon, katas ng prutas at yung fermented, yung nagiging alak. Ang tawag noon, parehong wine. Tayo kasi pag naisip natin yung wine ngayon, makabartak dahil hindi awan pa gamin yung word na juice. Amen. Kaya walang nalasing. Kasi kung alak yung ginawa ng Panginoon Jun, nabartak na kuma. Adayamat arak nga makabartak. Juice dahil. Hello mga kapatid. Salamat, wala na yung umiinom ng alak dito mga kapatid Amen, nandun na sa kabila. Purihin ng Panginoon. So nung pupuntang Panginoon, sa John chapter 4 verse 46 to 53, basahin nyo na lang. Sinalubong siya ng isang taong Nobel. Respetadong tao, sinalubong siya, sabi niya, Panginoon, Sir, sabi niya, come down before my child die. Sabi niya, punta ka muna doon, bumaba ka muna sa amin, puntahan mo ang bahay namin, sabi niya.
yung anak ko bago siya mamatay. Tinanong niyo hindi niya sinasabing, puntahan mo yung anak ko, pagalingin. Intindihin niyo ako mga kapatid. Sabi niya, bago man lang mamatay yung anak ko, hello, puntahan mo. Magkaiba yung, Lord, punta ka dun sa anak ko at pagalingin mo siya. Di ba? Pero sabi niya, hindi niya na hinihingi yung kagalingan. Hindi niya na hinihingi yung milagro. Sabi niya kay Lord, Lord, dahil itong mga taong ito, wala namang Bible study. Wala naman silang relasyon sa Panginoon. Hindi naman sila na born again. Sabi niya, bago man lang mamatay yung anak ko, puntahan mo. Para ang feeling ng tatay, at least bago mamatay yung anak ko, nakasama niya ang Panginoon. Gaya lagi kayong dumalo sa gawain, mga kapatid. Hindi niyo alam kung kailan ang buhay. At least alam mo, sa sarili mo, kung dumadalo kang nagmamahal sa Panginoon, at least alam mo, bago man lamang tayo pumanaw, Brother Joseph, alam mo, bago mawala ang lahat, ang sarili mo ay nailapit mo sa ating Panginoong Diyos. Ganyan sanang mga tatay, mga kapatid, nilalapit yung mga anak, hindi tinuturuan yung mga anak na malayo. Ano kayo mo may di dyan? Ito'y tayo lang. Saksti, surutan nyo. Madiday dyan. Hello? Sana may mga tado ilalapit mo. Ganun na nangyari dun sa kabila O kaya nga hindi na nila ako kailangan. Sa prayer, hindi na nila ako kailangan. Kaya hanggang ngayon, lumabas na, hindi talaga nila ako kailangan. Tulungan tayo ng Panginoon. Sana may mga ganyang tatay, kakulit mga kapatid. Gustong-gusto nila yung mga anak nila may lapit sa Panginoon. Tahimik ang mga tatay Hindi pa mag-i-engineer kasi itong anak ko Kaya anong kinakausap ko sila about the purpose. Ako hindi ko gagawin sa anak ko yan. Hindi ko gagawin. Dapat engineer ka, dapat doktor ka. Ang laki ng kasalanan mo sa Diyos pag ganyan ang ginawa mo sa anak mo. Tanungin mo yung nagbigay ng buhay kung ano ang plano sa kanya. Hello mga kapatid. Amen. Araw-araw yan ang dalangin ko sa kanila. Na maghari ang kalooban ng Diyos sa buhay nila. Amen. Amen. Pero paano nila mamahalin ang Panginoon at paglilingkod kung hindi nila naririnig sa atin na mabuti ang maglingkod? Mabuti ang Diyos. Dakila ang Diyos. Magandang salita ng Panginoon. Tulungan tayo ng Panginoon mga kapatid. Tulungan natin silang mapalapit sa Panginoon. Okay? Ulitin ko hindi niya hinihiling, Lord, please lang, gamutin mo yung anak ko. Hindi. Lord, please lang, punta ka sa amin. Ayusin mo yung anak ko. Hindi yun. Ang sabi niya, Lord, bago man lang mamatay yung anak ko, punta ka sa amin. Hello, mga kapatid. Handa na ba kayo? Kaya mo ba? Dahil nakita niya yung anak niya mamamatay. Hindi niya naman sasabihin na, alangan naman ang lakas-lakas ng anak niya, sasabihin niya, Lord, bago man lang mamatay yung anak kong si Rubik, puntahan mo muna. Pag nalaman ni Rubik yun, Brother Rolly, baka ikaw unahan ni Rubik. Malakas pa ako, ba't sinabi niya bago mamamatay? Dobili, nakita siguro nung tatay. Alam niyo, nung na-hospital yung tatay ko, 2 beses ako nakakita ng taong mamamatay na. Kitang-kita ko.
Dalawa. Oh, nakita ko din sa tatay ko yun. Nakita ko din. Pero binuhay pa siya ng Diyos, mga kapatid, that time. Salamat sa masaya, mga kapatid. Pangtuwa talaga kayo. Punta ka, bago man lang siya mamatay. Kaya nyo kaya yung sasabihin ng Panginoon? Hindi, mas naniniwala ako na mamamatay na siya. Dahil ang sabi ng Panginoon sa kanya, mga kapatid, dito. Andiyan pa ba kayo, mga kapatid? Yung iba kasi nasasaktan na Jesus says to him, "Go your way." Sabi, hindi ako pupunta. Oh, di lalo kayong nasaktan ngayon. Di lalo kayong nasaktan. Sabi niya, Brother Richard, bago man lang mamatay yung anak ko, puntahan mo muna, please, sir. Sabi niya. Tapos ang sagot ng Panginoon, sige, pumunta ka na. Pumunta ka na. Hindi siya sasama, mga kapatid. Pero ang sabi ng Panginoon sa kanya, yung anak mo, mabubuhay. Sabi niya, hindi ako sasama. Hindi ako susunod sa iyo. Hindi ako pupunta sa bahay ninyo at hindi ko pupuntahan yung anak mo na sinasabi mong mamamatay. Pero sasabihin ko sa iyo, hindi ako pupunta, pero yung anak mo mabubuhay. Ay, iwan ko sa inyo, ba't kayo pumapalakpak? Pag kayo yun, anong pakiramdam nyo? Ay, mga matampuhin yun. Gano'n ba naman yun? Pupunta lang Pupunta lang naman Sabi ba naman sa akin, punta ka na. Niyayaya ko nga siya tapos ang sabihan, punta ka na. Ay, hindi pwede kay Lord yung matampuhin. Amen. Ang kailangan kay Lord, pag sumarap ka sa Kanya, nung sumango kay Tiapo, ang kailangan mo manampalataya sa harap niya. Dahil tingnan niyo yung ginawa ng tatay, mga kapatid. Nung sinabi ng Panginoon, umuwi ka na. Hindi siya sasama, Brother Richard. Pero ang sabi niya, umuwi ka na, at yung anak mo ay mabubuhay. Ang sabi, mga kapatid, the man believed the word that Jesus has spoken. Nakalimutan na ng tatay yung naghihingalong anak. Nakalimutan na niya na ang naniniwala siya, di ba? Panginoon, punta ka doon sa bahay namin bago mamatay yung anak ko. Nung pumunta siya sa Panginoon, naniniwala siya na mamamatay yung anak niya. Pero nung sinabi ng Panginoon, umuwi ka na, mabubuhay yung anak mo. Nakalimutan na niya na mamamatay yung anak niya at naniwala siya na yung anak niya ay mabubuhay muli. Kaya Katrina, ang kailangan mong gawin, pag narinig mo ang salita ng Diyos, kailangan mong maniwala. Buti na lang. Ipag-iba yun, ay wala. Nag-inom na yun Paano yan? Pag umuwi ako, hindi ko kasama ang Panginoon, mapapahiya ako sa barkada ko, masyadong iniisip yung mga tao, mapapahiya ako sa mga masyadong iniisip ang mga tao. Ang isipin mo kung anong sinabi sa'yo ng Panginoon. Ang isipin mo kung ano ang
pinapagawa sa inyo ng Panginoon. At kung naniwala siya, i-manage. Ang hirap mga kapatid, that's why manage. Ang hirap i-manage dahil nakita niya yung anak niya nahihirapang huminga. Nakita niya yung anak niya naghihingalo. Ang hirap maniwala, madaling maniwala pag okay ang lahat. Pero pag nakita mo, yung mahal mo sa buhay mga kapatid na nahihirapan, parang ang hirap maniwala. Pag kailangan mong i-manage, salamat yung nilalabanan ng puso't isip niya, mas tinanggap niya ang salita ng Panginoon. At nung umuwi siya mga kapatid, nung umuwi siya, and as he was now going down, nung pauwi na siya mga kapatid, his servants met him, sinalubong siya ng mga alipin niya at sinabi sa kanya, yung anak mo ay buhay na buhay. Lahat ng may problema sa bahay, kailangan mo maniwala para pag-uwi mo, okay na ang lahat, kailangan mong maniwala. So, kailangan nating maniwala. Kailangan nating maniwala. Kaya ang ginawa ng tatay, Brother Oli, nag-imbestiga. Sabi niya sa verse 52, then he inquired of them the hour when he began to amend. Nag-iimbestiga yung tatay. And they said unto him, yesterday at the 7th hour, the fever left. Sabi nila, nung kahapon, ganitong oras, biglang nawala yung sakit. Verse 53, handa na ba kayo mga kapatid? So the father knew, naalala nung tatay, that it was the same hour, hallelujah, yung binyong oras na sinabi ng Panginoon na ang anak mo ay mabubuhay. Hallelujah! And he himself believed. Hallelujah! Oh God of glory! Tunay ang salita ng Diyos. Makapangyarihan ang salita ng Diyos. May nangyayari sa mga mananampalataya sa bawat salita ng Diyos. Kupalakpakan natin at sambahin ang Panginoon. Kailangan mo ng maniwala. Kailangan mo ng maniwala. There is miracle. When you manage to believe the Word of God, there is miracle, mga kapatid. Pero kailangan mong tanggapin, kalimutan, yung lumalaban sa salita ng Panginoon. Yung feeling na yan. Yung nakita mo na yan. At palitan mo na mas makapangyarihan ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. May time noon, mga kapatid, si Pedro ay pumunta sa laot bilang mangingisda. Magdamag na ng isda itong mga mangingisda. At may panahon na umuwi siyang walang nahuli. Amen. Ito yung unang panahon na nag-meet sila ni Jesus Christ. Kaya sa Luke chapter 5, verse 4 to 9, mababasa niyo yan, basahin niyo sa inyong mga tahanan. Mga kapatid, nung sumakay ang Panginoon sa bangka ni Simon, Pedro, sabi niya, pwede bang dalhin mo sa medyo malalim konti, sabi ng Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, pwede ba, sa verse 4, na ihulog mo yung lambat mo? Mga kapatid, kung mababasa nyo yan ng buo, naglilinis na siya ng lambat. Galing na sila sa laot walang nahuli. Sa laot nga, Brother Richard, wala silang nahuli. Dinalo na dito sa tabi. Andyan ba kayo mga kapatid? Meron pa kasi hindi naniniwala, kailangan ko pang kumbinsihin Sabi ni Pedro na ayos ko na yung lambat ko, nalinisan ko na,
Tapos papupuntahin niya ako sa video malalim ng konti at ihulog ko na naman yung lambat ko. Hello? Kaya ayan, parang yung iba sa inyo masyadong magaling. Sabi niya, Lord, magdamag kami sa laot. Yan ang kalaban ng Word of God. Yung experience, yung pakiramdam, yung nakikita. Buti na lang yung tatay kanina, hindi siya nagpaniwala sa kanyang nakita at nararamdaman. Ito si Pedro nagsalita na. Nalaing talaga nagsalita na ito ni Pedro Adaya Pedro dito itong kapsat. Ni Pedro, sagot ng sagot yan. Pag nagsalita sila, sasagot kagad yan si Pedro. Magaling mag-react ang laman yan Kaya lagi napapagalitan. Okay lang, leader naman, mga kapatid, ng mga apostoles. Yung iba ayaw mapagalitan Ito, tinan nyo, sabi ni Lord, di niya kilala Pag siya kayo, pwede ilagay mo sa medyo malalim. Tapos, nalinisan na yung lambat, pwede ihulog mo yung lambat mo. Sabi ng Panginoon, hello mga kapatid, yung sumagot yung magaling. Kaya hindi talaga natin kailangan ng magaling mga kapatid. Walang mangyayari, Brother Rolly, sa magaling. Amen. Mabuti pa yung mga sunod-sunuran. Maraming nakikita yan. Nagalitin sila ng Diyos. Tumulungan sila ng Diyos. Pero yung mga galing, wala. Hindi susunod yan. Magaling nga ron. Alam niya na lahat. Magaling nga ron. Sabi niya, Panginoon, kung pwede lang, ganito ang itsura niya Magdamag na kami sa laot kagabi hanggang madaling araw. Magdamag kami doon. We toiled all night. Sabi ni Pedro, mga kapatid. At wala kaming nahuli. Amen. Kaya huwag tayo magpapadala sa experience. Huwag tayo magpapadala sa pakiramdam. Huwag tayo magpapadala dito, mga kapatid, sa loob ng coconut shell natin. Hindi natin alam ang lahat. Amen! Parang kukunti lang Hindi natin alam ang lahat, mga kapatid. Amen! Salamat sa Diyos. Pero buti na lang, sabi niya, nevertheless. Hallelujah. At your word. Hindi dahil may nagsabi sa akin, hindi dahil wala kaming nahuli. Sabi ni Pedro, pero dahil sinabi mo, ihuhulog ko yung lambat ko. Amen! Ang dali lang nang gagawin natin, mga kapatid. Hallelujah! At nung ginawa ni Pedro, biglang may nagsipasukan na maraming mga isda, mga kapatid. Kaya, nung nakita niya hindi kaya ng lambat, mapupunit yung lambat niya. Sa laot, mga kapatid, mapupunit yung lambat niya, walang laman. Pero nung sinabi ng Panginoon, bandang kabilang, mapupunit yung lambat niya, punong-puno ng isda. Kaya ang ginawa niya, tinawag niya yung mga kasama niya, "Halikayo, nandito yung hindi natin nahuli sa laot." Sa sinabi ng Panginoon, ay nandito yung hinahanap namin. O meron bang sensitibo dito sa Holy Ghost, mga kapatid? Meron bang sensitibo dito, mga kapatid, sa Holy Ghost? Dili, yung mga bagay na hindi nila makuha, nung wala ang Panginoon, ay hindi nila nakuha. Pero nung sinabi ng Panginoon, hallelujah na, hallelujah, nung sinunod nila ang salita ng Diyos.
Kapatid, yung hindi mo makuha sa sarili mo, makukuha mo yan sa tulong ng pagsunod sa salita ng Panginoon. Maniwala tayo sa salita ng Panginoon. Sumunod tayo sa salita ng Panginoon. Yung hindi nila nakuha sa runong nila, yung hindi nila nakuha sa galing nila. Hallelujah! Salita lang ng Panginoon. Hallelujah! Nandoon na lahat, mga kapatid. Kaya ganito ang gagawin natin. Huwag tayo magpapadala sa ating mga experience. Huwag tayo magpapadala sa alam natin. Huwag tayo magpapadala sa kaya natin. Magpadala tayo sa salita ng Panginoon at makikita natin yung hinahanap natin at makukuha natin ang hinahanap natin at matitikman natin ang hinahanap natin. Ay baka meron dito nagpapakahirap, nagsusumikap, gawa ng gawa para sa sarili. Kapatid, hindi mo yan makukuha sa sarili mo. Ang salita ng Panginoon ay nagsasabi, kailangan mong maniwala sa salita ng Panginoon. Kailangan mong sumunod sa salita ng Panginoon. Pedro at mga alagad, yung hindi nyo makuha sa sarili ninyo, ay makukuha na ninyo sa tulong ng pagsunod sa mga salita ng Diyos. I challenge you, kayong may mga problema, kayong may mga karamdaman, marami na kayong gamot na nainom, marami na kayong ginawa sa inyong sarili. Baka ang kailangan nyo na lang ay ganito. Yung hindi mo mabuhay sa sarili mo, yung mabulong pamilya mo, yung anumang mga bagay na ng problema, hindi ko na sila maayos, hindi ko na magawa, hindi ko na kaya, wala na akong magagawa. Siguro ito lang ang kailangan mong gawin. Hallelujah, sumunod ka sa salita ng Panginoon. Maniwala ka sa salita ng Panginoon. Maniwala ka sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. Baka gayahin mo si Pedro, Pastor, ginawa ko ng lahat, ininom ko na lahat. Hallelujah. Pumunta na ako sa mga espesyalista, Pastor. Pumunta na ako sa magagaling na ospital at mga doktor. Oo, parang si Pedro, Lord, magdamag kami, ginawa ko ng lahat, pero wala kaming nahuli, wala pa rin, Pastor. Ito siguro, kailangan mo na lang siguro ay sumunod. Kailangan mo na lang siguro ay manampalataya. Kailangan mong paniwalaan ang salita ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Kailangan mong maniwala. Bago tayo magtapos, alam ninyo ang bayan ng Hudyo, ang mga Israelita ay mahal na mahal ng Diyos yan. Kayang patayin ng Diyos ang mga tao. Maligtas lang ang mga Israelita. Kung ang Diyos ay magpapatay ng mga ibang lahi, parang nagpakatay lang ng mga manok at mga aso at mga hayop. Ganyan ang Diyos. Basahin nyo sa Lumang Tipan. Ubusin nyo ang Amalisita. Patayin nyo sila. Mula sa nagdidede, lahat, pati sa hari, patayin lahat. Dahil napaka-dear ang paningin ng Diyos sa bayan ng Israel, mga kapatid. Andyan pa ba kayo? Kaya nung inapi ang bayan ng Israel sa Ehipsyo, ang Diyos ay tinawag niya si Moses. Pag may gagawin ng Diyos sa isang lugar, tandaan niya, ay bilib ako dun sa kabila eh. Magagaling sila dun. Pag ang Diyos ay may gagawin sa isang lugar, tatawag muna siya ng isang tao. Kung may gagawin ng Diyos sa buhay mo, tatawag muna siya ng tao, Rubik. Kaya kailangan mo ng taong sinugo ng Diyos, kapatid. Kung totoong manampalataya ka. Nupod no ha. Aday diyan nga pod no, anda nga kas ang
Hindi nga masapol. Hindi nga masapol. Pinadala ng Panginoon si Moses din sa Egypto dahil doon pinapahirapan ang bayan ng Israel. Ayaw palisin ni Parao, alam niyo yan. Ayaw ni Parao. Dahil alipin nila sila doon eh. Taga-trabaho, gagawa, sunod-sunuran. Kaya dahil ayaw sumunod ni Parao, sa bilin ng Diyos, tingnan niyo ha, ayaw sumunod ni Parao, ang Diyos ay nagbigay ng 10 salot. Wala sanang salot kung nakinig si Parao sa salita ng Diyos. Uulitin ko, wala sanang salot. Matigas eh. Kayang-kaya daw niya eh. Matibay daw si lolo niya eh. Matapang daw si tatay niya eh. Ilahi daw nila ay matibay at matatag. Ewan ko na lang kung sinong mas matatag sa kanila ni Lord. Bili. Ayan, isa-isang dumating yung salot. Wala, matigas pa rin talagang puso ni Parao, mga kapatid. Siyam na yung salot, wala pa rin. Ito na pang 10 na. Lahat ng panganay na anak mamamatay. Sa bayan ng Ehipsyo, nandoon nakatira yung mga Israelita. Itong maganda, mga kapatid. Sabi ko nga, mahal ng Panginoon ang bayan ng Israel. Kaya sinabihan, tingnan ninyo, kailangan nyo, mga kapatid, nang may magsasabi. Sabi ni Moses, kayong mga Israelita, gawin nyo ito. Mamaya, magkatay kayo ng kordero. Ipunas yung dugo doon sa poste ng pintuan ninyo para yung anghel ng kamatayan ay lalampasan ko. Itong mga sayang mga kapatid, nandoon din yung mga Egyptian, hindi man lamang nila pinaniwalaan o ginaya yung mga Hudyo, mga kapatid. Dumating yung time, kinagabihan, Sister Eden, dumating yung gabi, dumaan yung anghel ng kamatayan. Lahat na panganay ay pinatay. Makinig kayo na. Maliban sa mga taong sumunod sa bilin. Kaya sabi ng Biblia, gaano kadakilang pagtangis sigawan ng mga Ehipsyo. Bawat tahanan ay mayroong panganay, mga kapatid. Amen. May mga panganay dito, delikado kayo, magpakabait kayo. Mga panganay. Sigawan lahat ng mga magulang na may panganay na anak sa Egypt. Dahil lahat ng anak nila, mga kapatid, ay namatay. Kasama na si Parao yung anak niya. Paano kaya kung yung bahay, mga kapatid, ganito sa bahay ay yung lalaki ay panganay, yung asawa ay panganay, may anak silang isa, panganay. Ubos silang 3, mga kapatid. Buti na lang ako bunso, mga kapatid. Thank you, Lord. Sige na, kunin mo na yung mga panganay, Panginoon. Mga pasaway na panganay. Buti na lang mga mababait yung panganay dito, mga kapatid. Sabi ni Rubik, sayang. Hello? Iyakan sila, patay lahat ng panganay. At tinignan nila yung bayan ng Israel sa Egypto, mga kapatid. Makinig kayo. Walang namatay kahit isa sa kanila. At makinig kayo, kahit alagang hayop ay hindi sila namatayan, mga kapatid. Ganyan, pag may salita ng Panginoon sa buhay. Ganyan, pag naniwala ka sa Diyos, hindi ka mababayaw. Turuan mo yung sarili mo to manage
to believe the Word of God. Amen. Yung hindi naniwala, napahama. Amen. Yung naniwala, naingat. Ito na. Hanggang sa pinayagan na silang lumabas, mga kapatid, sa Egypt. 3 million mahigit na mga Hudyo lumabas na sa Egypt. Salamat sa Panginoon, tagumpay, hindi na sila alipin. Naglalakad sila. Tapos naisip ng Egypt, habulin natin sila. Wala naman silang alam sa pakikipaglaban. Takot na takot yung bayan ng Israel. Nandyan na sila, inahabol sila. Dito bundok, sa harap dagat, mga kapatid. Hallelujah. Wala na silang pupuntahan. Nasa likod nila mga Egyptyo, mga nakaarbas sila. Patay na tayo. Sabi ng mga tao, ito, balik na lang tayo. Balik na lang tayo. Hello? Balik na lang tayo. Sabi ng Panginoon, wag Moses, wag, sabihin mo sa kanila, patuloy lang silang maglakad. Magpatuloy lang sila. Sumunod lang sila. Ayan, paggagamitan mo na naman ang runong. Papananming aron. Amen. Wala nang andaan eh. Diretso lang. Oh, ang Panginoon ay gumawa ng paraan. Binigyan sila ng daan kahit walang daan, mga kapatid. Ganyan sila kamahal ng Diyos. Dumaan sila, ligtas silang nakadaan. Pero makinig kayo, dumaan doon yung mga walang salita ng Panginoon, yung mga Egyptyo. Yung daanan na nakapagligtas sa mga mananampalataya ay daanan. Kaya hindi pwedeng gaya-gaya eh. Ginagaya mo, hindi ka naman talaga mananampalataya, walang kwenta yan, ikaw lang ang mapapahama. Yung dinaanan ng mga Israel, naligtas sila. Nung ginaya nila, dumaan din sila, Billy. Binagsak ng Panginoon yung tubig, patay sila. Hindi naman sila yung tinadaan doon ng Panginoon, Israel. Kaya huwag mo sabihin, no, alam ko na yan, gagayahin ko na yan si Pastor, alam ko na yan. Siguraduhin mong sinabi niya yan sa'yo na gawin mo. Amen. Anong nakalampas sila, victory, nagsayawan na sila, mga kapatid. Saya na sila. Tuwang-tuwa sila, nag-revival sila doon, mga kapatid. Kantahan sila doon. Amen. Doon, wala silang bahay, wala. Pero ang ginawa ng Diyos, tingnan niyo, pag-araw, dahil yun ay wilderness, pag-araw, ang Diyos ay nagbibigay ng lilim. Mamamatay sila sa init eh. Paggabi naman, ang ginagawa ng Diyos sa kanila, binapalibutan nila ng apoy para hindi sila kainin ng mga hayop. Proteksyon. Ganon ang Diyos. Ganon sila kamahal ng Diyos. Nung wala silang pagkain, walang tubig, ang Diyos ay nagpalabas ng tubig sa bato. Nung wala silang makain, puro na lang ganito, puro na lang tinapay ang hinuhulog ng Panginoon mula sa langit. Nag-request sila ng karne, mga kapatid. Nagpaulan ng Panginoon ng pugo. Sige, kainin nyo yan, sabi ng Panginoon, hanggang sa lumabas sa ilong ninyo, mga karne. Mabuti ang Diyos, mga kapatid. At ang sabi ng Panginoon, makinig kayong lahat, pumunta kayo doon sa lupang pangako. Mababasa nyo ito sa Hebrews chapter 3. Mga kapatid, buong chapter, basahin nyo pag-uwi. Yung detalye. Dito sa Hebrews chapter 3, itong Hebrews ay para sa mga Hudyo po ito, na naging miyembro ng church. Hudyo ito, mga kapatid. Okay? Dahil itong mga Hudyong ito ay gusto nang bumalik. Ayaw na magpatuloy sa paglilingkod. Ulitin ko mahal na mahal ng Panginoon ng mga Hudyo. Pero pinaalala ng writer ng Hebrew kung paano ang Panginoon sa kanila noon sa lumang tipan. Kaya dito niyo mababasa sa chapter 3, 2 beses sa verse 7, wherefore as the Holy Ghost said, today, if you will hear His voice,
Harden not your hearts, as in provocation in the day of temptation in the wilderness. Nangyari na yan noon, sabi. And again in verse 15, verse 12, sabi dito, take heed, brethren, lest there be any of you an evil heart of unbelief. Masama pala ang puso ng hindi mananampalataya, mga kapatid, in departing from the living God. Verse 15, pangalawang beses, while it is said today, if you will hear His voice, sa isang chapter, 2 beses mababasa, na kapag marinig mo ang salita ng Panginoon, huwag mong patigasin ang puso mo. Huwag mong patigasin, bagkus manage. May mga tao kasi sadyang pinapatigas nila yung puso nila. So kaya't anak mamate. Kaya ang gagawin natin, manage to believe the Word of God. Hallelujah. Kaya ang nangyari, may pangako sa kanila ang Panginoon. Pero alam ninyo, makinig kayong lahat, kukunti lang ang nakapasok. Alam niyo kung bakit? Sayang. Lumabas pa sila sa Egypt. No? Di sana, doon na lang sila sa Egypt. Lumabas pa sila sa Egypt. Biniyak ng Diyos yung dagat. Dumaan naman sila doon, Joseph. Nung nakalampas sila sa dagat, pinakain sila ng Diyos. Nahulog yung tinapay, kinain naman nila. Nung gusto nila ng karne, nagpaulan ng Diyos ng mga pugo, kumain naman sila. Nung nauhaw sila, nagpalabas ang Diyos ng tubig sa bato, uminom naman sila. Ang daming ginawa ng Diyos sa kanila, na nung nandyan na, naniwala sila. Amen. Pero pagdating sa lupang pangako, ito na mga kapatid. Ayan. Dito na tayo maghiwa-hiwalay, Brother Rolly. Dito yan. Dito na. Dito na magkakaalaman. Dito kasi sa mundo, maraming mananampalataya dito at maraming magsasabing magaling at naniniwala, nakilang pananampalataya. Malalaman mo ang tunay na mananampalataya kailan? Doon. Pag nakapasok ka na. Kaya nga ang ibig kong sabihin, kaya ako lumapit na sa inyo, hanggat wala pa tayo sa lupang pangako, turuan na natin yung sarili natin. Dahil hindi mo dito malalaman ang tunay na mananampalataya. Hindi dito. Hindi dito. Dito maraming nawawala. Dito maraming naliligaw. Dito nagkakaroon ng maraming daan, palihis. Doon na malalaman yan. Sa lupang pangako. Dahil lang nangyari ito, mga kapatid. Nakakalungkot. Mahal na mahal sila ng Diyos. Iningatan sila ng Diyos. Tinulungan sila ng Diyos. Verse number 19. Hebrews 3 verse 19. So we see that they could not enter in because of unbelief. May mga nakapasok, si Joshua at si Caleb lang yung dalawang matanda. 20 years old pababa, yun lang kasama nila. Lahat ng 20 years old, 21 pataas. Naku, marami dito, 21 pataas.
na hindi nanampalataya ay hindi nakapasok. Amen. Uulitin ko. Malalaman mo na lamang ang tunay na mananampalataya, baby, kung sino yung makakapasok sa buhay na walang hanggan. Dahil anong silbi ng pananampalataya mo dito at paniniwala mo? Kunwari, kung hindi ka naman dadalhin sa buhay na walang hanggan, wala din. Amen. Kaya nga, ang paalala ko sa inyo, sa ating pagtatapos, habang wala pa tayo sa part ng hukom at time na yan, turuan na natin ang puso natin at ang isipan natin na i-manage ang buhay na ito, na paniwalaan anuman ang salita ng Diyos. Hindi mo man maintindihan, hindi mo mapag-unawa, hindi mo masukat, mga kapatid. Ang gagawin mo kahit anong mangyari, turuan mo yung sarili mo na huwag hindi manampalataya, bagkus maniwala ka sa mga salita ng Panginoon. Amen. Habang tayong lahat ay tumatayo, mga kapatid, alam ninyo, okay lang. Kapag hindi ka naniniwala dyan sa kapangyarihan ng Diyos, okay lang. Okay lang. Billy, okay lang. Maraming tao hindi naniniwala dyan, okay lang. Okay lang. Pag hindi ka naniniwala sa kakayahan ng Diyos, okay lang. Okay lang yan. Okay lang. Siguro hindi mo pa siya nakitang gumawa eh. Kaya okay lang, di ba? O kaya kung meron mang hindi naniniwala sa kadakilaan ng Diyos, siguro okay lang. Kasi hindi naman niya nakita kung gaano kadakila ang Diyos. Okay lang. Pero makinig kayong lahat sa umagang ito, mga kapatid. Ang Diyos, ang Panginoon, at ang Hari ay hindi nasasaktan kung hindi ka naniniwala sa kapangyarihan niya, hindi ka naniniwala sa kadakilaan niya, hindi ka naniniwala sa kaya niyang gawin, hindi nasasaktan doon ang Diyos. Hindi nasasaktan ang Hari. Pero ang Panginoon, ang Diyos, ang Hari ng mga hari, kapag hindi pinaniwalaan yung sinasabi niya, ay napakalaking insulto sa Kanya. Okay lang, Brother Amado, anak mamati, power ni Lord. Oh, siguro hindi mo pa nakita eh, kaya okay lang. Anak mamati, lukasanok kita, dakila ni Apo Diyos, siguro amo pa yung nakita eh. Ang nga makita ni Apo Diyos eh, ngam nang nagbuti sa una, masabo. Dahil insulto sa Kanya, pag narinig ng tao yung salita niya, at hindi pinaniwalaan, mga kapatid, hallelujah. Tulungan tayo ng Panginoon, hallelujah. Nawa simula sa araw na ito, mga kapatid, simula sa araw na ito, ang puso natin ay laging nakabukas, ang kaisipan natin ay laging nakabukas, ang pakinig natin ay laging nakabukas sa anumang salita ng Panginoon. Oh, hallelujah! Hallelujah! Kapatid, nung sinabihan ka ng ganito, napahamak ka, na malagib mo, hindi ko natigayon mo, alaantay dito eh. Inalamat, amo-amo, nakaramid ka tibasol, nagtapaw ka. Kung ni Castoy Aramido, minaramid mo, napahamak ka. Pero ngayong umagang ito, mga kapatid, tinitiyak ko sa iyo,
kung ikaw ay maniniwala, kung ikaw ay susunod, hallelujah, sa mga salita ng Panginoon, makinig ka. Simula sa araw na ito, hindi ka mapapahamak kapag ikaw ay naniwala sa salita ng Diyos. Ikaw ay maayos. Ikaw ay gagaling. Ikaw ay mapapatawad. Ikaw ay maliligtas. Ang Panginoon sandali. Hallelujah. Praise God. Praise the Lord. I love the Word of God. Hallelujah. I love the Word of God. Alam niyo, isang araw, nung bago pa lang ako bago pa lang ako, ginising ako ng Panginoon alas 3 ng madaling araw. Ang sabi ng Panginoon sa akin, bago pa lang ako ng membro, ang sabi ng Panginoon noon, basahin mo yan, isang chapter. Binasa ko naman, hallelujah. Hindi ko alam, yung Psalms chapter 119 ay napakaraming versikulo. Pero ang binibigyan ng Panginoon, hallelujah, kung susunod ako sa Kanya, binasa ko yun, mga kapatid. I love the Word of God. I love the Word of God. I love the Word of God. Alam nyo, makinig kayo. Ano man ang gawin sa iyo ng kaaway, ano man ang gawin sa iyo ng mga tao, ano man ang masamang plano nila sa iyo, hindi yan magwawagi. Kung ikaw ang taong naniniwala, kung ikaw ang taong sumusunod sa salita ng Panginoon, hanggang ngayon, hindi mo pinabayaan ang Diyos. Hallelujah! Sa mga walang Holy Ghost, makinig kayo lahat. Alam mo ba si Cornelius at saka yung pamilya ni Cornelius, habang nangangaral si Pedro, nakikinig sila, naniniwala sila lang yung nangyari. Yung mga walang Holy Ghost, hallelujah, hindi pa tapos si Pedro na mangaral, tapos na sila ng banal na Espiritu. Kung ikaw ay naniniwala sa salita ng Diyos, madali mong maramdaman ang Holy Ghost. Madali kang mapustos ng Holy Ghost kung ikaw ay mananampalataya sa salita ng Panginoon. Hallelujah! There is miracle. There is presence of God. There is power. When you believe, oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Turuan mo yung sarili mo, hallelujah. Praise God, na maging mananampalataya. Turuan mo yung sarili mo ngayon, hallelujah. In the name of Jesus. Praise your name, O Lord. Hallelujah. Hallelujah. Open your mouth. Hallelujah. Buksan mo ang labi mo, kapatid. Hallelujah. In the name of Jesus. Worship God. Worship God. Worship the Lord. Hallelujah. Isipin mo ang Panginoon. Hallelujah. Isipin mo ang Diyos. Totoo ang salita ng Panginoon. Totoo ang salita ng Panginoon. Maniwala ka sa salita ng Panginoon. May magagawa ang salita ng Panginoon. May magagawa ang salita ng Diyos. Praise the name of the Lord. Praise the name of the Lord Jesus. Thank you for the word, O Lord. Thank you for